Good morning mga kalapatids! Ngayong araw na ito, nandito ulit kami para ibahagi ang tamang proseso ng pagkukondisyon ng ating mga alaga. Actually, conditioning, nag-a-apply yan sa lahat ng klase ng panlaban natin or sa breeder natin. Before ang start ng road training, matagal ang preparasyon pa naman eh. So ginagawa ko tigko 5 days talaga yan. Binibigay ko yung mga pang-flushing, pang-bacterial, pang-salmo stop. Deworm tayo ngayon. After 2 weeks, magde-deworm ulit ako. Then, after nyon, gagawin ko, mag-flushing na ako. So, flushing within 5 days. After na flushing, papahinga ko ng mga 1 araw, 2 araw, bibigyan ko na sila ng vitamins, then isusunod ko na yung pang-canker. After that, nasa tao na yan, kung gusto pa nila, kung di pa sila satisfied sa ginawa nila, pwede pa nila bigyan ng salmo stop, pang salmonella. Pero 1 month before ng karera, medyo crucial. Kasi nandun yung stage na lumilipad sila eh. Nag-training sila. Yung katawan nila talagang nandyan na. Ang ginagawa ko, timing. Usually, pag north, may time na masama ang panahon. Parang alam natin na uulan yung araw na yun. Ang gagawin ko, hindi ako mag-training. Magpupurga na ako. Tinatimingan natin yung panahon. Para hindi masayang. Kesa naman, i-schedule natin ng ganito. Biglang ang ganda ng panahon. Next week, hindi tayo makapag-training kasi umuulan. So, pinakamaganda, may weather forecast naman tayo. Medyo accurate naman, tatimingan natin. Saturday ako nagpupurga. Saturday. After 2 weeks, Sabado ulit yun. Siyempre, purga ulit ako. Pagkatapos ko magpurga ng second purga, Sunday, papunta ko ng reload. Siyempre, hindi natin masabi, medyo stress sila sa pagsusuka nila dahil nilalabas nila yung bulate. Saka Monday, bibigyan ko ng vitamins. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 5 days splashing ako niyan. Umaga, hapon, susubukan ko sila ng Doxy Plus. Okay, ang tubig nila, plain water. Kaya minsan, maghanap ka ng ibang water-soluble na tutulong makapag-flushing din. Like bawang, dinidikdik, binababag, pinaiinom. Yan ang ginagawa ko. Then after Saturday, di ba? Saturday na, 5 days. Sunday and Monday, reload, binibigyan ko ng electrolyte, saka vitamins, or power wings, ang amino acid, ganon. Susunod yan, 5 days na naman ulit. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ulit. Bibigyan ko sila ng canker. Kung isipin mo, magpo-fall lagi sila ng Saturday, then pagdating ng Sunday, Monday, magpapa-recover lang ako, tsaka medyo palakas ng konti, then tira ulit. Once na nagawa natin ang basic principle ng conditioning, makikita natin yung epekto sa ibon yan. Okay? Hindi tayo pwede mag-stick sa isang system na gagawin natin. Example, ako, nag-training ako na malapit lang. Ang problema, nahirapan yung ibon ko, unang training. So, hindi ko pwedeng sabihin na, bigyan na ng tubig yan. So, titignan natin, i-base natin ang kinikilos ng ibon or yung lagay ng ibon sa gagawin natin. Hindi natin pwede sabihin na meron tayong daily program, mahirap yun. Karamihan ng fancier na sumusunod sa ganun, doon nasisira. Nag-training tayo, sabihin natin 100 kilometers lang eh. Nakaano tayo is pang anti-canker. Kasi, bali wala na may 100 kilometers eh. Kung malakas na ibon natin, di ba? Pero ang nangyari yung araw na yan, nagkahirapan. Kinuha ng 3 hours yung 100 kilometers. So, pag binigyan natin ng antibacterial yan, hindi tama. Kasi stress yung ibon mo eh. Napagod na 3 oras lumipad na dapat nakukunin lang ng mga 1 oras mahigit eh. Pagod na pagod sila, binigyan natin sila ng antibacterial, nagda-down. Kailangan natin mag-adjust. Kaya ako, hahanapan mo ako ng system dito na araw-araw na ginagawa, wala akong ganun. Hindi ko sila sinasanay ng gano'n, yung mga lokman ko. Sanayin ninyo. Basta pakita nyo medyo pagod ang ibon. Pagdating dito, sobrang nahirapan sa lipad. Gumanon yung balahibo, papagod, di ba? Vitamin sa schedule ang gusto ko ibigay natin? Hindi. Electrolyte. Kailangan natin i-recover yung ibon. Dahil simula bata yan, tayo nag-aalaga niyan. Tayo nag-aalaga niyan, simula bata.
So more or less, alam mo yung kinikilos nila. Kailangan natin talagang obserbahan yung ibon. Yun lang, yun ang labanan din dyan eh. Tutuusin lang eh. Ang daming gamot, ang dami talagang gamot. Di ba, maraming mamahal na gamot. Di ba, may local na gamot. Ako, hindi sa akin, hindi effect sa akin yung mahal na gamot, murang gamot eh. Ang effect sa akin, subok ko yung gamot. Kahit na local yan, subok ko. Ginagamit ko. Basic principle during races, very simple. Pag dumating ang ibon natin, galing karera, yun yung tinatawag na recovering period. So, pabilisan tayo mag-recover. So, yun ang ginagawa natin during races. Recovery and conditioning para sa susunod na karera. Pagka Sunday, umuwi ang ibon galing karera, binibigyan ko ng reload. It's a form of electrolyte. Electrolyte na kailangan nila. Bakit? Ubos ang katawan nila sa laban. Pagod sila. So, pagdating, kailangan natin ma-recover. Monday, ganun din. Pero once na malakas ang ibon, Monday ng hapon, susubo na ako ng Doxy Plus. Pina-flashing ko na. Bakit ko pina-flashing ang ibon? Kasi yung lumilipad sila, hindi natin sigurado kung bumaba sila o may ininom silang maduming tubig. Diba? So, to make sure, lagi tayong dapat iisipin natin na siguraduhin natin. So, pina-flashing natin sila. Ako, flashing ko Monday. Pagdating ng Wednesday, flashing pa rin ako. Para sigurado. Kasi yun ang importante eh. So, Tuesday, nagbibigay ako pang cancer, antibacterial. Bakit ako nagbibigay? Kasi ang cancer, nasa katawan ng ibon yan eh. So, hindi natin alam na minsan may kinain sila eh. Para hindi lumabas yung cancer. Siyempre, iba yung lumalabang ang ibon natin na 100% na walang cancer, nang walang respiratory problem, malinis ang katawan. Then after that, pagdating ng Thursday, Friday, yung tinatawag na conditioning. Talagang kinukondisyon natin sila. Paano? So, dyan na tayo nagbibigay ng mga supplements.